Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Eto nga po pala, noong Sabado. Di bale, kaming tatlo lang ang natira sa bahay. Si ate, ako at si Bunso. Si daddy nga pala may trabaho niyan. Kapag Sabado talaga, wala talaga silang pasok. Ngayon lang. At eto nga, pinapainom ko nga pala si Bunso ng gamot dahil meron siyang ubo at sipon. Pero syempre, kumain muna siya ng asagohan or breakfast. At pagkatapos ko nga siyang painumin, bigla naman nagmilagro si Bunso. Kaya naman, eto, huhugasan natin. At eto nga, habang nagmumuni-muni ako dito, pinagmamastan ko itong mga titiklupin ko. At etong mga sinampay ko rin, gusto ko man isampay sa labas, ayaw kong ilabas kahit mainit. Dahil napakaraming fallen ngayon, didikit kasi sa damit. Ohayo ate. Good morning. At eto nga, nagising na si ate. Medyo late na nga siyang nagising dahil Sabado kasi. Dito lang kasi siya nakakabawi ng tulog. At habang kumakain nga si ate ng agahan, nag-load na ako ng nilabhan namin. Inuna ko muna yung sa mga bata. At habang naglalaba nga ako, naisipan kong maglagay ng mga sibuyas dito sa kusina, sa living room, sa may genkan, at saka sa kwarto rin namin. Grabe rin kasi, nagkasakit na kasi kaming lahat. Sabi nila, makakatulong daw ito. Kaya naman, naglagay na ako. At pagkatapos nga niyang kumain, pinainom ko na rin siya ng gamot. Dahil meron din siyang ubo at sipon at masakit din yung lalamunan din daw niya. Kaya naman noong Biyernes, pumunta talaga kami sa klinik kahit si daddy, meron. Grabe kasi yung mga ubo nila. At yung sakit ng lalamunan din. Minsan, lalagnatin pa si Bunso. Kaya naman kahit gustuhin ko man lumabas, hindi talaga ako makalabas. Grabe, first time lang talaga nangyari to sa amin. At eto nga, medyo napahaba na yung kwento ko. Balik na ulit tayo dito sa video ko. Dahil magla-lunch na nga, hinugwasan ko muna itong mga pinagkainan namin. Para kapag nagsaing ako, wala nang mga sagabal dito. Nagsaing nga lang pala ako ng 3 gatang. At eto nga, wala pa akong lalagyan ng bigas. Nag-iisip nga ako kung saan ako bibili eh. At syempre, yung mas makakamura ko. Comment naman kayo kung meron kayong alam. Ang bilis talaga ng oras, parang kakakain mo lang ng breakfast, tanghalian na agad. At eto nga, ininot ko muna itong misusiro namin kagabi at nilagyan ko rin ng isang itlog. At eto nga ang naisip kong lunch namin, itong meatball na paborito nila ate at lalagyan ko ng gulay. At imimekos-mekos ko lang to at lalagyan ko na lang kaunting pepper. At dahil hindi pa luto yung kanin namin, tumambay muna ako dito sa sala kasama nila ate at Bunso. At eto nga si ate, napaka-creative. Pinapakita niya sa akin itong gawa niyang mask. May kasama pang ang buntot. Sabi ko nga sa kanya, anong ginawa niya? Pusa daw. At nung naluto na nga ang kanin, nag-prepare na ako dito sa lamesa namin. At sabay na nga kami kumain ni ate. Si Bunso, tinatawag ko. Kaso ayaw niya nang lumapit dahil nabusog na nga siya. Kakakain ng banana. At nung mga bandang hapon na nga, kinuha ko nga pala itong mga paper clay na ginawa ni ate at Bunso kahapon na pinatuyo namin sa labas. At ngayon nga, kinukulit na ako ng 2 to. Gusto na kasi nilang kulayan, kaya naman nag-prepare na ako ng mga dyaryo dito at pangkulay. At dahil Sabado nga ngayon, ito nga pala yung pinaka-activity nilang dalawa para less gadget na rin at bonding na rin nilang dalawa. Kapag Saturday talaga o Yasumi talaga nila, gumagawa talaga ako o nag-iisip talaga ako ng magagawa nilang activity para malibang na rin sila. Syempre, hindi lang art yung ginagawa nila. Minsan, nagluluto rin kami mga pancake or mga cupcake, ganon. Syempre, hindi lang yung mga ganon. Pumupunta rin kami sa park o kaya naman gusto ko nga silang turuan yung Philippine na laro eh. Yung mga luksong tinik o kaya yung Chinese garter. O diba? Minsan, nagiging bata na rin ako at nag-e-enjoy din ako. O diba? O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama!
May mga pangarap ba tayo na hindi natupad, naudlot dahil may mga kadahilanan o kaya naman nabuntis ka ng maaga? At minsan, mapapaisip ka pa rin na sana kung hindi ko ginawa ito, nasaan na kaya ako? O kaya naman, ganto sana ako o ganyan. Oo, may mga mali tayong moves o decisions sa buhay natin na hindi natin mababalik pa. At minsan, may pangyayari rin sa buhay na hindi natin inaasahan. Pero hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang tayo at matatapos na lang ang mga pangarap natin. Maaari pa rin naman natin matupad ang pangarap nating naudlot sa pamamagitan ng pagtsatsaga at diskarte sa buhay. At kung nasa bahay ka lang at nag-aalaga ka ng anak mo, okay lang yan. Alam mo, napakabilis lang ng panahon sa ngayon. Hanggang maliit pa, ibuhos mo lang ang oras at panahon mo sa anak mo. At kapag kaya mo na, gawin mo silang inspirasyon at isama sa pangarap mong naudlot. At minsan nga, may pangyayari na hindi natin inaasahan, pero wag mong isipin na malas ka. Hindi totoo yan. Minsan, sa nangyayaring hindi inaasahan, meron palang magandang plano ang Diyos sa'yo. Kung sa ngayon, pangit man ang nakikita mo, pero sa likod niyan, hinahanda pala tayo sa malaking regalo. Katulad na lang kung nagdadasal ka na gusto mong yumaman, pero ang nangyayari sa'yo, nababaon ka sa utang, nalulugi yung business mo, at pagkatapos nagre-reklamo ka kung bakit ganun yung nangyayari sa'yo, pero hindi pala natin alam na nire-ready pala tayo para sa matagal mo nang pinagdadasal. Kaya mga mamshi at dadshi, sasabihin ko to sa inyo, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kung may tiyaga at diskarte ka sa buhay, bukas pa rin ang pinto sa mga taong nangangarap na katulad mo. Yun lang po, salamat!